Pwede ba tayo lahat tumayo? Sabihin mo lang dyan, pwede bang i-high five mo lang yung katabi mo? Sabihin mo, masaya ako, nandito ka. Hallelujah. Thank you po, Lord Jesus. Hallelujah. Masaya po ako na nandito kayo at yung katabi mo, masaya na nandito ka. The Lord is good. Amen. So, tayo po lahat, i-declare lang po natin itong ating declaration for 2026. Ano po? Pakipindot lang po muna ako. Yeah, thank you. Basahin natin. 1, 2, 3, fire. Amen. Shall we lift our hands to God? Heavenly Father, we just thank you, Lord God, for this wonderful time. We thank you for your presence, Lord God. We thank you, Lord God, sa pag-iingat. Salamat po kung may nagagaan na sa amin, kung may nakapagkape na. Kung wala, tubig. Kung wala pa rin, Panginoon, salamat sa gising. Panginoon, na amin pong naranasan ngayong umaga na to. I just pray, Lord God, hindi lang pong yun, mga naranasan namin na yun bago kami pumunta rito, ang may experience namin yung araw na to, kung hindi kayo po mismo. Holy Spirit, I invite you to come. Invite you to come and just fill this place with your power. We thank you, Lord. All glory, honor, praise, they belong to you. In Jesus' mighty name we pray. Everybody say amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Glory to God. Alright. Ano po? Hindi ko alam kung sino po sa inyo ang nagbabantay sa ating pong nangyayari po sa ating bansa. Kung hindi pa po kayo nakapagbantay, magsimula na po kayo magbantay. Ano po, huwag niyo po hayaan yung aso lang ang nagbabantay. Hindi po kayo aso, pero higit na dapat ang mga tao, ang mga Pilipino lalo na ay nagbabantay. Ano po? Meron akong gustong word na gamitin and finally, magagamit ko siya ngayon. The Philippines is going through yet another tapestry. Wow! Hindi pastry. Tapestry. Of exercising the essence of democracy. Where, sa akin pong mga mata, ano po, yung essence ng democracy sa ating bansa ay nangyayari na yung personal agenda supersedes national interest. Yung kanya-kanya pong agenda ng mga leaders ang mas mataas kaysa doon po sa interest ng nation. We have seen this many times and many times. And yet again, nandito na naman po tayo sa intersection po na ito. So I implore everybody, bago po kayo matulog, hanggang sa inyo pong, at sa inyong paggising, pag-pray nyo po yung ating bansa. Pag-pray nyo po yung leaders natin. Ano po, huwag nyo pong sasabihin, and I pray, hindi lalabas to sa bibig mo, na wala ng pag-asa ang Pilipinas. Hindi po totoo yan. We are a Christian nation. May pag-asa po ang isang bansa na kinikilala ang Diyos bilang Panginoon. Can I hear an amen? Hallelujah. Praise God. Ano po? Kaya po ayaw ng Lord ng democracy eh. Marami pong Pilipino ang gusto demokrasya, kalayaan. Oo nga eh. Tingnan mo nangyari sa atin. Dahil sa demokrasya. Dahil sa kalayaan nating gusto na sinasabi natin. Na hindi po nauunawaan ng maraming tao kung ano po ba talaga ibig sabihin ng kalayaan. Sa maraming pagkakataon, ang kalayaan para sa maraming tao, sa isang tao, ay kalayaan para magawa ang lahat ng kanyang gusto o nais. Hindi po kalayaan yon. That is chaos. Wala pong order. Iniisip lang natin, gusto ko maging malaya. Wow, yes. Okay naman yon. Pinalaya ako ng Diyos. Oo nga. Tama naman yon. Ano po? Pero pag sinabi pong kalayaan, hindi po ito ibig sabihin, pwede mong gawin lahat ng gusto po ninyo. Natin, o nais natin. Dahil kapag ginagawa po natin yon, kaguluhan po ang nangyayari. Ano po? Ano po? Sabihin mo sa katabi mo, wag ganon. Hallelujah. So, do not give up on this country. Do not give up on our leaders. In history, sa history po ng mankind,
ang dami pong ginamit na Diyos na hindi naman Kristiyano o hindi rin born again na mga leaders para ma-fulfill yung plano ng Diyos. Classic example na dyan, Nebuchadnezzar. Isang malupit na ruler. And yet, siya yung ginamit ng Lord para ang isang Joseph may maiangat so that the nation of Israel can be saved. Si Nehemiah na gustong itayo yung walls of Jerusalem. Ano po? Gumamit ng isang Darius para matayo yung pader. Nung panahon ni Ezra, panahon ni Daniel, panahon ni Nehemiah, magkakasabay po sila halos. Ano po, medyo nasa isang timeline sila o isang period o isang era. Gumagamit po talaga yung Lord ng mga leaders kahit hindi po sila born again. So we need to be praying for the Philippines. Kasi tayo po the Philippines is a righteous nation. Ano yung pangalawa? Prosperous nation. Ano yung pangatlo? Missionary sending nation. Yan po yung pangako ng Lord po sa atin. Ano po? Yan po yung word ng Lord sa atin. Kung ganoon ang plano ng Lord na napakaganda, being righteous, prosperous, ano po, tsaka missionary sending nation. Kung iniisip po natin na kukuya-kuy lang po si Satan, tatabi lang po siya sa isang tabi, tatahimik, kukuya-kuya-kuy, manonood lang siya, papalakpak lang siya, ang galing. Ganda ng plano ng Diyos. Nagkakamali po tayo. Ano po? Kung gaano kaganda ang plano ng Lord sa buhay mo o sa buhay ng bansa natin, ganyan din ang tinatapatan ng kaaway. Yung tindi o intensity ng kanyang pagpaplano sa buhay mo. Nawala niyo po ako? Ano po? Kasi, ano po, hindi po siya uupo at magre-relax. Now, as we go through this dito po sa Pilipinas, ano po, I was asking and praying the Lord, Lord, ano po ba yung ano po ba yung pinapaunawa nyo sa church? With all of these happenings, hindi lang po ito nangyayari dahil sa merong nangrakot, dahil sa nagkaroon ng flood control, dahil sa impeachment, kaya dumating si Senator Bato bigla para bumoto. Talagang ang tindi ng pagkakataon. Pumresent siya kasi doon yung botohan eh. Ano po? Pumresent siya dahil parating na yung articles of impeachment, although hindi niya na naabutan. Umalis na rin siya eh. Ano po? Hindi lang po dahil doon may ganon. But the Lord is I'm asking the Lord, ano po tinuturo niyo sa church? Aside from that is happening. Kasi meron po talagang plano ang Lord sa Pilipinas. Pero meron din pong plano ang Lord sa church. Meron plano ang Lord sa buhay mo. Sa family mo. Ano po? Kanya po, ang tindi ng Lord sa lahat ng nangyayari na yon, binabantayan niya lahat yun eh. Tinitingnan niya eh, anong desisyon mo, yung maaapekto dun sa family mo. Anong desisyon ng family ninyo na maaapektuhan perhaps yung negosyo mo? Anong desisyon perhaps ng barangay ninyo na maapektuhan yung mga katabing barangay o city o lungsod o bayan? Ano yung mga desisyon ng mga bansa na maapektuhan yung ibang bansa? Lahat po yan binabantayan ng Diyos. Lahat po. Kanya po, hindi ko po maunawaan, bakit po may mga ilang tao ang iniisip yung problema lang nila. Na parang ang bigat-bigat, wala na, dapat yung universe sumentro lang sa kanya kasi siya yung may problema. Pero ang totoo, labas sa kanya, lahat tayo may kanya-kanyang problema. Pero lahat, palabas sa atin, lahat po may problema. Lahat may pinagdadaanan. Tama po ba? Ano po? Pero ganun pa man, merong isang Diyos who is in control. Na yung problema ng lahat, hanggang sa'yo, kaya niyang tustusan, kaya niyang punuan, kaya niyang sagutin. Can I hear an amen? Hallelujah. Dahil dyan, we're starting a new mini-series. Gusto kong tawaging mini-series kasi parang hindi naman to singhaba kagaya ng mga ginagawa natin nung araw. But there will be a mini-series, and I've entitled this mini-series as When Authority Meets Power. When authority meets power. What we need to understand, hindi pwedeng authority lang.
ng walang power. Hindi rin po obrang power lang, wala naman palang authority. Hello? Ano po? And mas maunawaan po natin yan as we unfold our study. So I'd like you to turn your Bibles to the book of Esther. Ayan, dinaanan natin ito the past weeks. Ano po? Pinabasa, kung sinusundan po ninyo yung ating Bible reading, nandito po tayo, o nilampasan na natin rather, yung libro po ng Esther. And I believe everybody is very familiar dito po kay Queen Esther. Alright. So, gusto ko lang i-lay down yung cast of characters, pero para po medyo mas mabilis, we're gonna go through the book, but we won't go through it one by one, meaning chapter by chapter, kasi masyado pong tatagal. There are 10 chapters itong Esther. Meron pong technically 4 po na character dito po sa kwento na to. And mind you, hindi po siya parable. Ano po? Ito po ay totoong nangyari sa history. Makikita nyo po yan sa history books. Ano po? Na kung saan yung hari po noon ay si King Xerxes. He is the king of Persia. Ano po? And then, si Esther or Hadassah, siya po yung queen. Yung pinalitang queen ay si Queen Vashti. Ano, pinatanggal po, dinivorce siya nung hari. Kasi nung tinawag siya, ayaw niyang magpakita. Okay, ganon. O sige, tanggal ka ngayon. Tapos nagkaroon ng beauty pageant. Ang nanalo po si Queen Esther. Ayan po yung nangyari sa beauty pageant. Ano po, ang tagal po ng proseso na yon. 6 na buwan ng myrrh, pinapaliguan siya ng myrrh, 6 na buwan siya pinapaliguan ng pabango. Wow, hallelujah, praise God. Nung araw po, nung aking kabataan, ano po, syempre, kabataan tayo, ano po, sabi, medyo fetish po ako sa mga siko ng kababaihan. Kapag ka po yung siko po ng kababaihan na aking natitipuhan ay medyo madilim, lumiliko na po ako sa ibang daan. Tinitingnan ko po yung mga daliri ng paa. Kapag ka medyo cute, lumiliko na po ako sa... At higit sa lahat, kapag ka ang isang magandang dilag ay amoy melon, umiiwas na po talaga ako. Melong amoy. Ano po, umiiwas na po talaga ako. Ano po, yan po yung mga iniiwasan ko nung aking kabataan. Hallelujah. Praise God. Ganon din naman, siyempre, nung si Joanne ay nung nahanap niya ako. Ano? Hindi naman nagbago yung standard na yon. Hindi naman nagbago. Ganon pa rin. Hindi po bumaba yung standard. Hallelujah. Ano po? So si Esther, ganun po nangyari sa kanya. 6 na buwan, pinapaliguan ng pabango. Wow, antindi. Antindi po yun. 6 na buwan, kapatid. Simula ulo hanggang paa. And then, yung kanyang pinsan na naging tatay ni Esther, na ang pangalan ay si Mordecai. Ano po, yun yung pinsan niya na dahil si Esther po ay namatay yung mga magulang, kinupkup siya at naging tatay niya si Mordecai. Yun yung kanya naging legal guardian at tagapagpangalaga. Ano po, nagpalaki sa kanya. And then finally, syempre, sa isang kwento, kailangan ng kontrabida. Ayan, ang kontrabida natin ay si Haman. Sabi mo, Haman. Ano po, si Haman ay pinromote ng hari at siya po ay tuturingin natin parang prime minister. Second in command nung panahon po na yon. At konting trivia, ito pong si Haman, hindi naman po siya Persian. He is an Agagite. Ano po, from the land of Canaan. At kung maalala po ninyo, nadaanan din natin to sa libro ni Samuel. I think it's 1 Samuel. Kung saan nanghingi ng king ang Israel at ang unang hari ng Israel ay si King Saul. Alright. Yung Amalekites po, or Agagite, ay, ito pong si Haman ay descendant nun. Si King Agag, ano po, na hindi pinatay ni Saul, kaya nagalit ang Lord sa kanya si Samuel ang pumatay, siya po ay descendant. Ito pong si Haman ay descendant nun. So, binibigyan ko yun ng konting trivia, konting background, kung ito pong pagiging kontrabida nito. Alright, now,
yung backstory, additional backstory, kanina cast of characters, ngayon backstory sa Esther. Ito pong setting nitong Esther, itong libro ng Esther, ay post-Babylon era. Pag sinabing post-Babylon era, tapos na yung 70 years nilang being captive sa Babylon. At kung di po ako nagkakamali, ito po ay panahon na 30 years later pa, itong kwento na ito. Alright, now, Israel, dahil post-Babylon na, Persia na ang naghahari sa kanila, ang nagko-colonize sa kanila. Ngayon, doon po sa lugar, dahil setting ang sabi ko, doon po sa libro ng Esther, yung lugar kung saan sila, yung kwento na to, ay nanggagaling sa fortress of Susa o citadel of Susa, depende sa version ng Bible na ginagamit po ninyo. Ito pong citadel of Susa, narito po yung parang Malacanang ng Persia. Kanya yung hari ay nandun. Kasi nandun yung Malacanang. Nakuha niyo po ako? O White House ng Persia is in the citadel of Susa. Now, we will open our message today, Esther chapter 3, verse 1, dahil nandiyan ka na. Ano po? Esther chapter 3, verse 1. Now, ang sabi po dyan, 1, 2, 3, fire. Sometime, alright. So, ito yung nakwento ko kanina na siya ay pinromote. And he became the most powerful official in the empire susunod sa hari. So, kung ang hari ang number 1, siya yung number 2. So, kung meron siyang kotse, ang plaka niya ay number 2. Ganun po yun. Kung ikaw ay presidente ng Pilipinas, number 1 yung kotse mo. Yun yung plaka mo. Alright, are you with me? So, siya, number 2. Okay. In verse 2, sabi po dito, all the king's officials would bow down before Haman to show him respect whenever he passed by, for so the king had commanded. Ano po, inutos ng hari, okay, siya yung number 2, lahat kayo bow sa kanya. Alright. But, sabi dito, Mordecai refused to bow down or show him respect. Now, the Bible didn't actually say ano yung dahilan, ano yung rational, ano yung thought process ni Mordecai, bakit ayaw niya. Hindi sinabi yun dito sa Bible. So, I can only imagine bakit. Maybe si Haman ay merong reputasyon na hindi kagandahan. Maybe merong attitude si Haman na nakikita ni Mordecai na hindi niya gusto. So, ayaw niya magbigay ng respect, ayaw niya rin mag-bow down. Ang nangyari dito, nag-trigger po ito ng isang coup. Wow, parang sa Senado. Nagkaroon ng coup, nagkaroon ng leadership change. Ano po, biglang may mga bumalimbing. Tatandaan niyo po kung sino yung mga bumabalimbing. Nako, dahil mag-e-election na naman, pagka sila po, nakita na naman natin nakaupo. Huwag naman sana ikaw yung bumoto sa kanila, kapatid. 2026 na. Hello? Ano po? Sabi doon sa verse 5. Sabi sa verse 5 ng Esther chapter 3, kung nasan po tayo. When Haman saw that Mordecai would not bow down or show him respect, he was filled with rage. Siyempre, lahat yumuyukod, merong isang nakatayo. Aba. Lahat nakabaw, may nakatayo, kagaya kami ni Yana, kami lang nakatayo, lahat kayo nakaupo. Di ba? Ganyan yung senaryo eh. Ano? He was filled with rage. Verse 6, he had learned of Mordecai's nationality. Wow! Sabi niya, itong Mordecai na to, hindi to mukhang Persian na. Ano kaya ang nationality nito? Alright. So, he decided it was not enough. Listen. He decided it was not enough to lay hands on Mordecai alone. Instead, he looked for a way to destroy all the Jews. Sabi mo, all the Jews. Throughout the entire empire of Xerxes. Antindi. Isa lang ang hindi nagbow, dinamay ang lahat. Wow! Buong lahi na yung pinag-uusapan natin. Kanya mga anak,
mga anak. Pangalagaan natin mga pangalan ng magulang natin, ng tatay natin. Kasi kung anong gawin mo, damayan lahat, buong angkan ninyo. Dahil pare-pares kayo ng apelido. Naunahan niyo po ako? Ganun po eh. Ganun po talaga eh. Iniingatan po yung pangalan. Alright? So, nung binabasa ko to, sabi ko, ito palang si Haman ay the original Hitler. Siya pala yung original na Hitler. Na kung saan si Hitler, gusto niyang ubusin lahat ng Hudyo dahil mali daw yung dugo nila. Hindi daw sila okay na lahi. Ganyan to eh. Oh. He was the first Hitler. Now, eto na. Magbe-build up ng kwento. Narito na yung rage baiting. In verse 8. Wala pala dyan. Verse 8 ng chapter 3. Then, Haman approached King Xerxes. Ayan na, ginamit na ang powers. Si number 2, lumapit sa number 1. Ang sabi niya, there is a certain race. Sabi niya, boss, merong. Ayan, yung alam niyo, ganun tunog. Insinuating. Sabi niya, sir, boss, manager, chief, amo, mayroong lahi. Ayan. There is a certain race of people scattered through all the provinces of your empire, sir. Yung kaharian po ninyo, merong klase ng race o ng lahi nakakalat sa empire po ninyo, sir. Ha? Sa empire nyo. Hindi sa iba, sa inyo. Ayan. Yan sabi rito. No? Who keep themselves separate from everyone else. Parang naiiba po sila. Iba po. Their laws are different from those of any other people. Meron silang sariling commandments. And they refuse to obey the laws of the king. Pag sinabing king, siya yun, si Xerxes. Yung number 1. Ang kumakausap sa kanya ay number 2. Yung prime minister niya. So, it is not in the king's interest to let them live. Iba pong nila? Iba po sila. Meron silang mga sariling kosto, may iba silang mga batas. Palagay ko, hindi sila dapat mabuhay. Antindi po nito. Antindi po nito, insinuation. Antinding insinuation po nito. In fact, ito ay tinatawag, o gusto kong tawaging demonic persuasion. Demonic na ito kasi gusto niya nang patayin lahat eh. Ano po? At ang ginagawa po ni Haman dito ay tinetempt niya si King Xerxes. In verse 9, if it please the king, kung ikalulugod po ninyo, kung ikatutuwa po ninyo, mag-issue po kayo ng decree that they will be destroyed. Magpalabas po kayo ng utos na sila po ay patayin lahat. And I will give 10,000 large sacks of silver to the government administrators to be deposited in the royal treasury. Lahat ng susunod doon sa batas na to, magpapabigay pa ako ng 10,000 na sacks of silver para i-deposito sa kaban po ninyo. Okay po ba yung boss? Mawawala na itong mga posibleng problema na to, itong lahi na to, magkakaroon pa tayong additional 10,000 sa dami ng provinces. Ano po, magbibigay sa inyo. Naunahan niyo ako. Ganito yung kwento nito eh. Kung ikaw yung hari, sounds good ah. At dahil sounds good, ito matindi. Verse 10. Basahin niyo yung verse 10 niya. 1, 2, 3, fire. The king agreed. Okay, tapos na. Tapos na ang kwento. Nag-agree na yung hari. Pumayag. Kung anong sinabi ni Haman, ni number 2, patayin lahat, magbigay ng pera. Sabi niya, approve. Okay. Sige, ganda ng plano, ganda ng idea. I love it. Let's go ahead with it. Anong ginawa? Confirming his decision by removing the signet ring from his finger and giving it to Haman.
Ibinigay yung signet ring. Yung signet ring, ito po yung pangselyo ng mga dokumento. Kumbaga, ito yung notary public. Ano po? Pero pangalan o muka. It represents yung hari. Kaya ibinibigay sa kanya, kay Haman. Ibinigay ni number 1 kay number 2. Ano po? Alright. And giving it to Haman, son of Hammedata, the Agagite, the enemy of the Jews. Ito na yung nilagay dito, no? The enemy of the Jews. The king said, the money and the people are both yours to do with as you see fit. In fact, doon sa hari, wala na siyang paki doon sa pera, yung darating, di na, sa'yo na yan, bahala ka na dyan. Yung mga tao, bahala ka na din dyan. Yung mga uutusan ng mga governor, bahala ka na din dyan. Basta, napatupad ko na, ikaw na bahala. Wow. He gave him full authority. Sabihin mo, full authority. Alright. Gusto kong maalala mo yung signet ring, kasi babalikan po natin yan mamaya. Now, isa po sa mga dahilan kung bakit gusto ko po yung New Living Translation, NLT, yun po yung version ng aking Biblia. Kasi kapag may date, halimbawa sa Bible, 13th of Adar, tinatranslate ng New Living Translation into Gregorian calendar. Kaya sa aking Bible, yung verse 12 ko, so on April 17, kita mo? So mas madali kong mas madali kumain, ma-relate kasi inilalagyan niya yung date. Pero sa ibang translation, on the 13th day of the month. Dito, of Adar yun, of Adar. So on April 17, the king's secretaries were summoned, and a decree was written exactly as Haman dictated. Kung ano yung sinabi ni Haman, yun yung sinulat ng mga sekretary. Yun yung inalagay sa long bond paper. Ano po? It was sent to the king's highest officers, the governors of the respective provinces, and the nobles of each province in their own scripts and languages. May translation pa, no? The decree was written in the name of the king and sealed with the king's signet ring. Yung ring na yon, nakay Haman na. So siya na yung nagsiselyo. Naunahan niyo po ako. May nagsulat, mga sekretary, tinype sa long bond paper, tapos sineselyuhan. Tsuk! Para malaman, notarized na ito. Alam to nung hari, ito talaga utos niya. Are you with me? Alright. Thank you po, Lord. Ito pong decree na ito, tatawagin natin the first decree. Sabihin mo, the first decree. Ano yung decree na yon? Para ubusin lahat ng Hudyo. That was the first decree. Now, pag sinabing decree, it is a formal or authoritative order. Ito ay isang utos na formal, galing sa isang ruling authority, galing sa isang power. Especially one having the force of law. Ibig sabihin, ito pong batas na ito, kapag may bumali, may hahabol sa iyo. Yung nagpautos ng batas. At lahat na naglilingkod para doon sa batas na yon. Are you with me? Para po yung ating mga hukbo, sandatahan, na panlabas. Sino yon? Yung AFP yon. Pagka lokal ang pinag-uusapan natin, PNP yon. Naunahan po ako. Ganun po yung sistema. Alright, so this was the first decree. Now, ang nasusulat para po malinaw sa atin lahat, doon sa first decree ay makikita mo sa verse 13. Dispatches were sent by swift messengers into all the provinces of the empire, giving the order that all Jews, sabihin mo, all Jews, pag sinabing old, young, old, including women and children, ano daw gagawin? Must be killed. Kapatid, it was made into a law. Sa akin ba yun? Hindi. Ari. Merong cellphone, hindi po yata akin. Ano ba? All Jews must be killed. Pambihirang batas to. Mabigat yan. Ano po? Must be killed. Slaughtered. Annihilated. Yung tatlong salita na yun, patukoy po yan sa pagpatay eh. Pero magkakaiba-ibang degree. Karumalduma. Ito pong, pag sinabing pagpatay, kung ano mang itsura nun. Pinatay sa toothpick. Kumuha ng toothpick si Haman. Pinatay yung mga Hudyo galing ng toothpick. Kung ano may itsura nun. Pero pag sinabi pong slaughtered,
Pagka sinabing slaughtered, pag hinanap mo ibig sabihin ng slaughtered, ano po yan? Karumal-dumal na krimen. Katay. Katay. Kung puputulin lahat, kung gigilingin, kung dahan-dahan, kung mabilis, kung anong itsura niyan, pwede. Naunawaan niyo po ako? In fact, hindi lang pwede. Yun ang utos. At hindi lang yon, annihilated. Ano ibig sabihin nun? Talagang buburahin. Hindi ka iiwanang naghihingalo. Iiwanan ka talagang deads. Hindi siya aalis doon nang hindi ka deads. Tandaan po ninyo, ito pong mga salita na to, galing kay Haman. Whatever he dictated, kung anong sinabi niya, yun yung sinulat. Tapos, nilagyan lang ng selyo, nasa kanya na yung ring. Alright, now, sabi dyan, lahat yan mangyayari on a single day. Antindi. Palagay ko, kung napanood nyo yung movie The Purge, ina-encourage ko kayo, wag nyo nang panoorin yon. That is very demonic. But I actually believe that was inspired by this story. One day, yan yung gagawin. This was scheduled to happen on March 7 of the following year. Ano po? April to, di ba? Sabi kanina, April 17. Mangyayari daw to March 17, the following year. Alright? The property of Jews would be given to those who killed them. So kung sino man makapatay sa kanila, kapatid, may incentive pa. May incentive eh. Sa mga ahente dito, alam natin yan, incentive, gusto natin yan. May mga accelerators sa mga nagbebenta. May accelerator, may mga top-ups, Pagka napatay, kung sinong pamilya na bura mo, yung ari-arian nila, bahay, kotse, lupa, lahat, sa'yo na. May incentive. May incentive eh. Wow. Tandaan po ninyo, sa mga salita po ito ni Haman. Gusto ko maunawan mo, ganun kagalit si Satan sa mga anak ng Diyos. Satan, ang kanyang job description, ang kanyang job order ay simple lang. Kill, steal, and destroy. Very, very similar. Kill, slaughter, annihilate. So sabi ko, words ni Haman. Pero naniniwala ako, yung words ni Haman, talagang inupuan siya ni Satan eh. Hindi ito basta minion ni Satan. Hindi ito mababang ranggong evil spirit. Si Satan to. And remember, for those who still remember, paano nangungusap si Satan sa iyo at sa akin? He does not speak in the third person. He speaks in the first person. Anong ibig sabihin nun? Papapatay ko sila. Yun ang sasabihin sa'yo. Sabihin ni Satan, papatay ko sila. Sasabihin mo, papatay ko sila. Suslaughter ko sila. Suslaughter ko sila. Kaya yun mismo yung nakasulat eh. Because Satan, hindi lang siya insinuator. Pagka gusto kanya magkasala, nangungusap siya sa'yo, parang ikaw ang kumakausap sa sarili mo. Ganun si Satan eh. Ang mangyayari, mangungusap lang siya ng third person pag nahulog ka na sa kasalanan. Ano mangyayari pag nahulog ka na? Yung temptation, first person yun. Parang ikaw yung nagsasalita. Pag nahulog ka na sa kasalanan, hindi na temptation, lampas ka na sa temptation, kasalanan na, no? Yung kasalanan, doon na lumalabas yung third person. Sabihin niya, naku, ba't mo ginawa yan? Sabi ko, ba't ko nga ba ginawa to? Naku, anak ka pa naman ng Lord. Naku, anak pa naman ako ng Lord. Nakuhaan niyo po ako. Ganun po si Satan eh. Pag tinetempt ka niya, parang kausap mo sarili mo. Pero pag nahulog ka na sa kasalanan, para kanyang pinapagalitan na. Nauunahan mo? Pinapagalitan kanya para lumayo ka sa Diyos. Ikukwento niya sa iyo, kahiya ka, ang dumi-dumi mo, hindi ka na makakalapit. Huwag ka na mag-pray, hindi ka na papakinggan. Nauunahan mo po ako, ganun po si Satan eh.
Ganun trabaho niya. Walang personalan, trabaho lang. Pero ganun po yung trabaho niya. And these very words, when I was reading them, I was saying to myself, oh my goodness, this must be Satan speaking. At kung idudugtong ko lang to sa pinag-aaralan natin na mahabang panahon in the kingdom of God, sa kingdom of God, ang legitimate magbigay ng order sa lupa ay sino? Ang tao. Ang tao. Kaya kailangan ng Lord ng tao kasi yung tao yung legit na magbigay ng order dito. Kaya pati si Satan, sa tao kumakausap. Para ma-fulfill yung nais niya. Naunawan niyo po ako? In the same manner, kaya po bumaba si Jesus. Kasi tao yung legit sa lupa. Naunawan niyo po ako? Yung tao yung legit na mag-order sa lupa. Kaya si Jesus, kailangan din maging tao to save you and me. Para lang makita mo yung, kaya pala. Tao yung ginagamit. Ano? Sabihin mo sa katabi mo, tao ka, di ba? Sabihin mo, ikaw ang gagamitin ni Lord. Oo, diretsuhin natin. Mamaya kung anong maisip ninyong masabi. Ikaw ang gagamitin ni Lord kasi ikaw ang legitimate dito kumilos sa lupa. Can you hear an amen? Kaya hindi pwede mga spirito dito sa lupa. Bawal sila dito. Bawal. Cannot be. You need to understand. Hindi sila pwede rito. Now, alright. Please be advised. May advisory. Alright? In the ruling ng Persian Empire, similar to many other countries, pero dahil itong konteksto natin, doon po sa ruling ng Persian Empire, meron pong for a decree to be in effect or effective o magkaroon ng bisa, meron pong dalawang condition. Ano po yung condition na yun? Number one, ito po ay dapat na isulat. Kanya po may mga sekretary na nagsusulat, na nabasa natin kanina, isinusulat. At sinusulat siya dahil yung number two, ilalagay yung seal. Kasi, alangan naman yung hari ang pumunta sa lahat ng lugar, paulit-ulit niyang sinasabi. Papatayin lahat ng Hudyo ha. Kill, slaughter, annihilate. Bold ulit. Punta na sa ibang lugar. Papatayin yung Hudyo ha. Kill, slaughter. Ay, nga pala. Lahat ng papatay, sa kanila, sa inyo na yung ari-arian. Sa alis na naman siya. Yung mga napatay ninyo. Hindi ubre. So, isinusulat. Tapos ito yung sineselyuhan and then pinamimigay sa lahat ng leaders. No? Doon magiging effective, doon magkakaroon ng bisa. Now, another thing to note, dito po sa first decree na in-issue. Ano po? Sa pamamagitan ni Haman. Is that it does not only give permission or license or authority for anyone under the Persian Empire to kill, slaughter, annihilate yung Jews, but nakasulat po doon is to leave them helpless. Ano ibig sabihin nun? Hindi sila pwedeng lumaban. Kill all Jews. No Jew must resist. Para bang papatayin niyo ako? O sige, game. Wow. Ang bigat po nito. Wala pong provision yung batas na pwedeng lumaban yung Hudyo. Gusto ko po kayong while I was studying this, so I'm reminded of the kingdom of God. Naaalala ko bigla si Agag. And then sabi ko, saan ba tong Susa na to? Na-curious lang ako. In the Old Testament, yung Susa, ayan yan, nandito sa lugar ng Elam. Makikita mo yung Babylonia, dito po sa aking bandang kanan, may kalat-kalat na pagkulog at pagkidlat. Kasi nag-reporter si Casey last week, gusto ko rin matry. Ano po? Dito po may namumuong sama ng loob. Ayan po yung naroon po yung Susa, nandiyan po yung nakabilog. Ano po? Tinignan ko po kung saan po ito babagsak sa panahon natin ngayon. Kasi ito yung mapa ng Old Testament. At dahil maraming panahon na nalipas, meron na tayong ibang mapa ngayon. Dahil
It's either pinakailaman ng UN, o may nag-conquer, o may bumili. Alam niyo po ba, may mga bansa na binili ng ibang bansa para maging bansa yun? Ano? O anyway, different topic. Pero ganyan po. So, tinatry kong hanapin, nasan ba tong si Susa? O Shushan, sa ibang translation ng Bible, Shushan. Ano po? Alam niyo po ba kung saan niya nakikita? Sa Iran po siya bumagsak eh. Sa southwest Iran. Kahit i-search mo. Sinearch ko lang naman yan. Kung ano talaga yung hinahanap mo, yun makikita mo. So, hinanap ko lang naman. Nakita ko naman. Alam niyo po ba, nasa Iran po pala yan. Surprise! If you will just pause for a moment and just try to understand what is happening today. Na kung saan ang Iran, na ang yumaong Khamenei, noong 1990s pa, he was already announcing death to Israel. Ang tinuturo po sa mga institusyon, sa education system nila, yung mga Hudyo, dapat they should be killed, slaughtered, annihilated. At yan po yung nakita natin noong October 7. They were not just killed, they were slaughtered. Yung mga baby nilalagay sa microwave. Kapatid, it's the same thing. And I'm not even surprised kung bakit yung Susa, bumabagsak sa Iran. Dahil wala pong coincidence sa Lord. Pare-parehas lang. Pareho lang. Ano po? Hallelujah. It is a classic case of history repeating itself. At tayo pong mga buhay ngayon, nakikita po natin ito. Baka lang po hindi po natin napansin na nangyari na po yan sa Biblia at nasusulat na po yan. Pero gusto ko po ipakita sa inyo na oo nga po, nangyari na nga po, nasulat nga po, at nauulit nga po ulit. Kaya kung hanggang ngayon, kapatid, hindi mo pa rin binabasa yung Bible mo, you are missing out on a lot of information. And you are not just missing out on information, you are missing out on revelation, which is the most important part. Pero hindi maaaring magkaroon ka ng revelation nang wala kang information, which is the Word. Para tayo ay magkaroon ng legitimate revelation from God, kailangan meron kang nauunawa ang salita niya. Ano po? Kaya we need to be babad sa salita ng Diyos, lalo na ngayon last days. Kasi nasulat na po kung ano yung mangyayari in the last days. Para hindi rin mali yung prayer mo. Baka pray ka pa ng pray, ng mali. Kasi nasulat na. It will just happen. Now, another thing worth noting in the ruling ng Persian Empire. Ano po? Kasi nabababad po ako sa Senado eh. Ano? Yung rules of the Senate. Ano po? Yan po yung aking binabantayan. Dapat bukas sabi bukas daw sisimulan yung impeachment Dapat. Kaya lang, baka magkaroon na naman ng panibagong coup. Tingnan natin kung ano mangyayari. Pero, in the ruling of the Persian Empire, once a decree has been issued, has been sent out, released, has been signed or sealed by the ring of the king, it cannot be reversed. It cannot be repealed. It cannot be revoked. Ang nasusulat ay nasusulat na. Makikita po natin yan sa Esther chapter 8, 8b. Ang sabi po dyan, but remember that whatever has already been written in the king's name, ang nagsasalita dito si Xerxes, and sealed with a signet ring, can never be revoked. Hindi na maaaring bawiin. Kanya po yung first decree, cast in stone na yun. Cannot be changed. Cannot be revoked. And lumalabas, cannot be appealed. Ano? Hindi. Kasi nasulat na raw. Alright. So imagine po ninyo, in verse 6 ng chapter 8, sabi po ni Queen Esther sa kanyang asawang si King Xerxes. Sabi niya, darling, how can I endure
to see my people and my family slaughtered and destroyed. Mahal ko, paano ko naman matitiis na pinapatay lahat ng lahi ko? Pamilya ko. Paano? You see? This was the question. Hello? Alam niyo po ba, meron akong nakalimutang trivia. Ito pong libro sa Biblia po, dadalawa lang yung libro na hindi na-mention ang salitang God o Lord. Dalawang libro sa buong Bible. 66 chapters. The first one is Esther. The second one is the Song of Songs. Hindi po nababanggit yung God, etc. So, ni minsan, wala kang makikitang God dito. Ano po? Pero, pag binasa mo to, 10 chapter lamang yan, kung babasahin mo yan ulit mamaya, mararamdaman mo, Lord, dito ang kanyang pagkilos. Ano? At nagkaroon ng solusyon ng Diyos. Kung si Satan nagplano, ginamit niya si Haman. Si Lord, gumamit din ng tao para sa kanyang solusyon. At ano yung naging solusyon ng Lord? Alright. Esther chapter 8, verse 8. A. Kanina B yung binasa natin. Atras tayo doon sa A. Sabi dyan, now go ahead and send a message to the Jews in the king's name, telling them what? Whatever you want. And seal it with the king's signet ring. I love this. I can go on with this. I can end with this. I love this. Whatever you want. Itong second degree, binigyan ko ng pangalan, the decree of whatever you want. I love this. I just love this. Para siyang nagbigay ng blank check. Magkano gusto mo? Hello? Alam mo, hindi ito yung parang alam mo yun, nagagalit ka sa anak mo, sabi, hindi, bahala ka na. Sige, bahala ka na. Hindi siya ganun. Hindi siya ganun. Ano? Ito yung utos na may kasamang tiwala. Sige, bahala ka na kung ano lalagay mo dyan. Merong kasamang positive faith. Kasi papatayin na yung lahi, no? Ganito yung utos na binibigay ng isang magulang sa isang anak. Anak, anong gusto mong kainin? Hindi ko po alam eh. Hindi, sige, bahala ka na kung anong gusto mong kainin. Mag-order ka ng Grab, magluto ka, anong gusto mo? Gusto mo lumabas tayo? Bahala ka na. You know what I mean? Yun yung whatever you want eh. Bahala ka na. Bahala ka na. Ito yung utos o sagot na binibigay ng isang asawa. Darling, anong gusto mo sa birthday mo? Bahala ka na. Pero pag mali, yari ka. Pero bahala ka na. Okay? Basta ganun. Bahala ka na. Ano? O kaya, darling, lalabas ako ngayon, ha? O sige, bahala ka. Pwede ba yun o hindi pwede? Hindi pwede. Huwag ka na umalis. Dito na lang ako sa bahay, mas okay dito. Ano nyo? Mahirap tong bahala ka na, no? But, ito yun eh, yung bahala ka na. Now, ito yung twist. In Esther chapter 8, verse 9 and 10. Sabi po dito, nailagay ko ba yun dito? Hindi ko yata nailagay. Hindi nga. Puntahan niyo po niyo yung Bible niyo, chapter 8, verse 9. So, on June 25, the king's secretaries were summoned and a decree was written exactly as Mordecai dictated. Kanina si Haman na nag-dictate. Sino ngayon? Si Mordecai. Ang Lord ang kumausap kay Mordecai, binigyan siya ng wisdom kung anong sasabihin. Ano? Ganyan din nangyari kay Haman, di ba? Siya yung nag-dictate kanina. May secretary din, tapos pinaselyuhan din. Ito ganun din. Ay, wala na siya salita, si Mordecai. Pinasulat din sa secretary, tapos siselyuhan din. Alright. Sabi dun sa verse 9, it was sent to the Jews and to the highest officers, the governors, and the nobles of the 127 provinces stretching from India to Ethiopia,
The decree was written in the scripts and languages of all the peoples, kagaya nung kanina. Kagaya nung kanina. Kaya ito twist eh. Verse 10, the decree was written in the name of King Xerxes and sealed with the king's signet ring. Mordecai sent the dispatches by swift messengers who rode fast horses, especially bred for the king's service. Wow. Ito pong second decree, kompleto rin yung requirement. Kasi dalawa lang yung requirement. Ano yung unang requirement? Nakasulat. Ano yung pangalawang requirement? Nakaseal. So, itong decree na ito, in verse 10, ano po, ay kompleto. So, ibig sabihin, legit. Now, yan yung tinatawag nating second decree. Pero tingnan mo to. Kaya ako nasabi kanina, yung first decree, wala dapat laban yung Hudyo. Hindi yung nakasulat kanina. Pero nakasulat ngayon. In verse 11, the king's decree gave the Jews in every city what? Authority to unite, magsama-sama, defend their lives. Kanina wala yun. So, ibig sabihin, pagdating doon ng papatay sa kanila, I love you mga anak. Ano ninyo? Pero ngayon, hindi na. Ito na yung twist eh. Authority to unite, to defend their lives. They were allowed to do the same thing. Papatayin mo ako? Sige. Suslaughter mo ako? Sige. Annihilate mo ako? Sige. Anyone of any nationality or province who might attack them, or their children, and their wives, parehas lang. Ito na rin. May incentive din sila. Take the property of their enemies. At syempre, tinuon yan, same day, March 7. One day lang to pwede, kagaya nung first decree. Gusto ko maunawa mo, pag binasa mo yan, ano po? Hindi, mamaya na. Sige. Sabi dito, may laban na. Hindi na po sila sitting ducks. Now they can defend themselves. Ano nangyari? Esther, verse 9, chapter 9, verse 1. So, dumating yung March 7. A few months later, the two decrees of the king were put into effect. Merong decree galing kay Haman. May decree galing kay Mordecai. Yung parehas decree na yon ay magkalaban. Medyo parehas ng nakasulat. Nga lang, ngayon, yung Hudyo, pwede na rin akong lumaban. On that day, the enemies of the Jews had hoped to overpower them. But quite the opposite happened. It was the Jews who overpowered them. Sa lahat ng provinces, lahat yung nagtangkang patayin. Sabi, mukhang mapayat tong isang to. Tirahin na natin yan. Kaya na natin yan. Medyo maliit yung isa na yan. O kaya naman, laking bahay nito. Sir, magsama-sama tayo. Harap ako, likod ka. Kayong dalawa sa gilid. Naunahan ninyo? Malaking property. Sige. Ayan, But the opposite actually happened. Now, two decrees or edicts, decree na lang, became active and in effect on that date. On that day, March 7. Both approved by the king, both written by the secretaries, both sealed with the ring, and both irrevocable. Hindi pwede baguhin. Ano ang resulta? Ito yon. Punta tayo sa verse 11. That very day, March 7, when the king was informed of the number of people killed in the fortress of Susa, he called for Queen Esther. He said, the Jews have killed 500 men. Pati yung mga anak ni Haman na 10, patay na. Alright? If they have done it here, dito sa Susa, kung nasaan yung aking army, nasaan yung batalyong ko, kung nakapatay sila ng 500, pati mga anak ni Haman, paano pa kaya sa ibang lugar na wala dun yung army ko? Naunahan mo? Yun yung kwento rito eh. But, no? If they have done that here, what has happened in the rest of the provinces? But now, aking darling, aking mahal, what more do you want?
Ano sabi? It will be granted to you. Tell me, and I will do it. Wow. Nung nabasa ko to, parang gusto ko na ulit tapusin. Dito na lang tayo tumigil. Okay na ako, masaya na ako. Lord, thank you po, Lord. Okay na ako. No? Kasi gusto kong introduce sa'yo. Ano po? O sige. Tuloy muna natin. Verse 13. Esther responded, if it please the king, give the Jews in Susa permission to do again tomorrow. Wow. As they have done today. Kung ano yung ginawa namin ngayon, gawin din namin ulit bukas. Darling. And let the bodies of Haman 10 sons be impaled on a pole, kagaya sa tatay nila. Sa nakakaalam ng storya, para kay Mordecai dapat yun. Na hindi nangyari. Siya yung nailagay. Alright? Ano nangyari? Verse 14. So the king agreed. And what? And the decree was announced in Susa. Kapatid, gusto ko kitang introduce sa third decree. And gusto ko yan tawagin na decree of what more do you want? Wow! I love it. Kanina, blank check na yung binigay. Wow! Hindi pa nakontento sa blank check. Ano pa? May gusto pa bang idagdag? Oh! Meron ka pa bang ninanais? Meron pa bang kulang dito? Dagdagan pa natin konting asin, asukal, toyo, mamasita, nor, kung yun ang gamit mo. Ano pa ba ang gusto mo? Ano pa ba? Ano po? Hallelujah. Wow. Anong nangyari dito? Oh. Gusto ko po maunawain ninyo na pwede po tayong patulan ng Lord. Sa mga panahon po na parang wala na tayong laban. Sinubukan mo na lahat, ginawa mo na lahat. Actually, yun yung problema natin eh. Nasubukan na natin lahat, ginawa na natin lahat bago pa tayo lumapit. Dapat ang bago estilo natin yan, 2026, bago tayo sumubok, lumapit muna tayo. Bago hanggang sa dulo ng walang hanggan, lumapit muna tayo sa Lord. Naman niyo po ako. Ang nangyari sa atin, nauuna tayo eh. So yung sa katabi mo, huwag kang mauna kasi. Sa Lord muna kasi. Magtanong muna tayo, nasa Kanya naman yung sagot eh. Nanuhan niyo po ako? Ano po? Hallelujah. Pwede tayo patulan ng Lord. Sabi ni Bishop, anong gusto mo? Woo! Hallelujah, praise God. Brother Rob, can you help me? Just help me minister. Pwede tayong patulan ng Lord. Kasi kailangan mo maunawaan. And this will be the juice or the essence or the meat of our mini-series. Kung ikaw ay tumanggap at kinilala mo ang Diyos bilang Panginoon tagapagligtas, at dahil tinanggap mo siya, ang tawag niya sa iyo ay anak. Anak. Kapatid, meron ka in your possession. You have something in your possession, nasa sayo. Na po pwede kang mag-issue ng decree. And it will be sealed by the ring of the King, by the Father, who is our source. I know dito po sa church na to, many are struggling. O may mga tao po, may mga kapatid po tayo dito na may pinagdadaanan. Lalo na nung narinig mo at narinig ko, babaha. Yun ang word ng Lord sa atin. Babaha. Babaha daw ng pagpapala. Wow! Nung narinig mo yun, lakas ng amin mo, tama? Hanggang sa dumating ang tagtuyot. Hanggang sa dumating yung antagal ng ulan. Hanggang sa dumating yung mga pinto nagsasara.
Hanggang sa dumating may pintong bumukas, may sumilip, pero sinara ulit. Naunahan niyo po ako. Pero ang word ng Lord remains. What has been written is written. Lahat ng pangako ng Lord ay available para sa iyo at para sa akin. Now, I want to unlock something sa atin in this era, in this new era of transition, of realignment, para ma-ready tayo doon sa pagbaha na feeling mo parang mailap yata yung baha. Antay ko ng antay ng baha. Asan ba? Ang tagal. Parang hindi nangyayari. Parang mas lalong umihirap eh. We have in our possession, my dear brothers and sisters, what God has placed in us gives us the ability to decree. Pag sinabing decree, it will be enforced by law. Ano ibig sabihin nun? Lahat ng hukbong sandata ng Panginoon, sosuportahan ka. Hindi lang panglabas, pati panloob. You will have the backing of heaven. At ano ito tinutukoy ko? Authority. Sa Bible po, 3 beses lang ibinigay yung signet ring sa 3 kwento. The first kwento was in Genesis chapter 41. It is in the life of Joseph where Pharaoh gave him his signet ring to rule over Egypt. Walang hindi dadaan kay Joseph. Lahat dadaan sa kanya. And then it was mentioned at the second time, doon sa librong binasa natin in Esther, chapter 8, kung saan na-receive ni Mordecai yung singsing ng hari. The sign of the king. And then the third one that we will see, this ring, is in Luke 15. The prodigal son. The bad boy. Who came back. When he came back, binigyan siya ng robe, binigyan siya ng singsing. 3 instances in the Bible. The ring represents authority. That's what it is. Whether you receive it in the beginning or you receive it because of repentance. Kung nakalapit tayo sa Diyos, kinilala mo siya bilang Panginoon tagapagligtas, meron ka niyan. Meron ako niyan. The ring signifies authority. The seal of the king. Upon receiving the signet ring, the person of lower rank, kagaya mo, kagaya ko, kagaya ni Joseph na mas mababa sa hari, kagaya ni Mordecai na mas mababa sa hari, kagaya ng anak na mas mababa sa kanyang ama. Alam mo nangyayari? That person of lower rank receives authority, elevating him. Mas mababa no? So, ini-elevate siya into a position of dominion, power, and sonship. Church, we possess something that we need to be activating and using kahit anong sistema mo sa buhay, kahit anong sitwasyon mo, mabigat man o magaan man ngayon. This is what I want you to see. And I pray that you will catch in your spirit that ito yung pag-aaralan natin in the following Sundays. That God in the richness, in the vastness of His wisdom has ordained us, you and me, at such a time as this. Tayo mga tao na gawa sa alikabok, tayo mga tao na maraming vulnerabilities, tayo mga tao na nagkakasala pa rin hanggang ngayon. God ordained us with authority and power para gamitin mo. Hindi sa langit. Kapatid, huwag kang magantay ng langit. Hindi mo kailangan yan dun. Kaya ilang beses natin inuulit, ang may legal authority dito sa lupa ay mga anak ng Diyos.
Hindi natin gagamitin yung authority na yun sa langit. Kaya yun binigay sa atin. Kasi dito natin gagamitin. I don't know what you're going through exactly. Church, I want you to understand. If Jesus is in your heart, the seal is with you. Anong seal yun, Pastor? The Holy Spirit. Sa pagkakataon po na ito, and this is what we're gonna be tackling moving forward. We will need to understand the kind of authority that we have, how we should use it and exercise it. And when it meets with power, but you, the church, we will be unstoppable. Ano yung sabihin ng unstoppable, Pastor? Ano yun? Hindi na tayo mag-fail? Ano yun? Lahat, tagumpay? No. What I meant by unstoppable is kahit may hinarang yung kalaban, si Satan, hindi tayo papapigil. Kahit nahulog tayo, nadapa tayo, tatayo tayo ulit. Dahil kasama mo sila. Kahit na nahihirapan ka ngayon, sasabihin mo, kaya ko to, kasama ko Lord. Are you with me? So I'd like you to stand. Anyone in the room, if there's anyone in the room, o maging sa ating online, kung meron po sa inyo, gusto mo magkaroon nitong authority nito, gusto mo maranasan to. Pero hindi ka pa nagkaroon ng pagkakataon na makilala si Jesus bilang Panginoon tagapagligtas. I just want to give that opportunity sa iyo ngayon. Regardless if you're here or online, ano po, kasi makukuha mo lang yon when we receive Jesus in our hearts. So, kung hindi mo pa nagawa yon, I implore you today, ulitin mo lang itong sasabihin ko. Sabihin mo lang, Panginoong Jesus, binubuksan ko po puso ko sa iyo. Lord, pagod na po ako ng isang buhay na talunan. Pagod na po ako sa buhay na pabalik-balik. Pagod na po ako sa parehong kasalanan. Patawarin niyo po ako sa aking mga pagkukulang, sa aking kapwa, sa aking sarili, at higit sa lahat sa inyo. Patawarin niyo po ako. Gusto ko po mabago buhay ko. Gusto ko mabago direksyon ng buhay ko. Kaya ngayon, ako po ay buo ang loob, ang desisyon at pasya na malaya binubukas ang aking puso. Iniimbitahan ko po kayo. Pumasok po kayo. Maging aking Panginoon at tagapagligtas. Thank you po, Lord. Kayo po ang mag-direct ng buhay ko. Simula po ngayong araw na ito, hanggang kayo po ay bumalik. Thank you po, Lord. In Jesus' name, Amen. If this is the first time that you prayed that prayer, gusto ko i-congratulate kita. Hindi kita iniimbitahan sa isang church, isang relihiyon, iniimbitahan kita sa pamilya ng Diyos. That's what I'm inviting you. That's where I invited you. Sa pamilya ng Diyos. At pag sinabi kong pamilya ng Diyos, kapatid, pag-pray mo mamaya, paglapit mo sa Diyos, pwede mo na siya tawagin tatay. Sabi na salita ng Diyos, for all who received Him, He gave him the right to become children of God. Wow! Anak ka na. Pag anak ka na, kapatid, pasok na pasok sa iyo yung second decree. Ano yung second decree? Whatever you want. But wait! There's more! There's a third decree. Ano yung third decree? What more do you want? Alam ko ibig sabihin nito, bakit? May anak kasi ako eh. Hindi niya man siguro naiintindihan, hindi niya napapansin. Pero ganun mismo yung tanong ko. What do you want?
more do you want, anak? Lalo na sa amin, iisa lamang yan. Hindi pa ba ibibigay? Isa lang naman. Pwede gusto kong maunawaan mo, ganun din si Lord sa'yo. Kaya nga yung buktong na anak niya, wow, nag-iisa na nga lang, binigay pa rin. Amen? As we close, just bow your heads, just close your eyes. Kung meron dito, you're going through something, you're going through struggles, you're going through famine, you're going through wilderness, you're going through, I don't know what you're going through. Kung ikaw yun, taas mo lang kamay mo, huwag ka na mahiya, ito na yung oras. If you're just that person, taas mo lang kamay mo. Yeah. Alright, thank you po Lord. Alright. Meron pa? Hahabol. Habol. Thank you po Lord. Last call. Anyone else? Alright, thank you po Lord. Pwede yan na baba. Oh, lift your hands. Right now. Lift your hands. Right now. I want you to ask the Father. Tatay mo. Ito tanong ng tatay sa'yo. Whatever you want. Go ahead. Whatever you want. Tapos ka na. Wrap up your prayers. Wrap it up. Wrap it up. Wrap it up. All right. Listen, as you close your eyes, lift your hands. We're gonna pray again. Ano pag-pray natin? You're gonna answer this question. What more do you want? Is there anything else? Now's your chance. Hallelujah. Thank you, Lord. Oh, hallelujah. Thank you, Lord. Yes. Oh. Wow. Oh, hallelujah. Heavenly Father, I just want to thank you, Lord God, for the opportunity to be asked this question. For the decree to be passed. Whatever we want. Oh, Lord, thank you. Naniniwala ako, Panginoon, walang humihingi ng sobra o humihingi ng kung ano man. Pero Lord, walang limit yung power mo. We thank you. We thank you also, Lord God. Kasi pwede kami doon sa what more? Ano pa ba? Meron pa ba? May kulang pa ba? May kailangan pa ba? Meron bang nakalimutan? Meron bang na-miss? Lord, thank you. Oh, for your authority is sovereign. For your power is limitless. And we tap into the source, our Father, who art in heaven, whose name is holy. We thank you, Lord God. Each one asking for the bread for this day. May they receive it in faith. Not because we are good, but because you are. I thank you for the grace. Thank you, Lord. Lord, walang imposible sa iyo. And we look forward, Lord God, sa yes and amen ng aming mga pinagpipray. At ngayon pa lang, Panginoon, nagpapasalamat na po kami sa answered prayer. Salamat po, Panginoon, sa transformation na nangyari sa buhay po natin. Salamat po. Salamat po. Hinihingi namin lahat ng bagay na ito sa matamis at makapangyarihang pangalan ng Panginoong Yesus. At lahat ng anak magsabi na, Amen, Amen, and Amen.